being a Christian is not a guarantee to a trouble-free life. Kasi meron nasasabi, I'm now a Christian, so wala nang kaguluhan. No? My life is trouble-free. So, being with Jesus is not an exception to the storms of life. Napansin po ninyo, mga Kristiyano na tayo, di po ba? But accepted po tayo sa mga malalaking bagyo na dumarating sa buhay natin. Hindi, di pa ba? Dinadaanan pa rin tayo ng malalaking problema, malalaking mga pagsubok sa buhay natin. We're not accepted kagaya ng mga dinaanan ng mga pinagdaanan ng mga disipulo ng Panginoon. Pero, mayroong advantage. Ayan. Yun naman eh. May lahat ng tao dumaranas ng mga bagyo ng buhay. Pero there is an advantage. What is it? Our advantage as a Christian is that Jesus will not allow us to be drowned. Amen? Did his disciples get drowned during that strong storm? Ano na po napansin natin? Wala ni isa man sa kanila na pamahay. No one get drowned among them. So, definitely, ito yung katiyakan, no? He will calm the storm for us. Amen? Patitigilin niya ang bagyo na dumadaan sa buhay natin. Sino may kaya niya? Meron bang makapagpapigil sa bagyo kundi ang Panginoon naman? So siya yung kailangan natin. No? It is only the Lord. It is only God that can definitely calm the storm in our lives. Kaya, pwede ba yun? Pwede tayo huwag magpanik pagka nandyan ang malakas na bagyo. Pwede ba tayong maging kalmante habang ang bagyo dumaraan? Of course na. We can, di ba? May mga bagyong dumaraan sa buhay natin. We can stay calm because we know, amen, God is with us. Jesus is in us. Nandiyan ang Panginoon eh. Kailangan lamang natin yung pananampalataya. Amen? Kaya nga sabi ni Lord, don't you have faith? Sabi, wala ba kayong pananampalataya? Sabi. And number one point is this. It is a moment of great trouble. Ito yung instance na kung saan naranasan nila yung malaking kaguluhan o matinding kaguluhan o matinding kahirapan, pagsubok sa kanilang buhay. No one is exempted. No one is exempted. See? Kasama nila si Lord. But there is a storm. Napansin niyo? Kasama natin si Lord. Merong dadaan na bagyo. Mararanasan natin ang bagyo sa buhay natin. So, that is a moment of great trouble. Ano ba itong moment of great trouble na to? In verse 37, ano sabi? And a great windstorm arose, and the waves beat into the boat so that it was already filling. Sa buhay ng mga disciples, while they were on their boat, bigla na lamang dumating ang malakas na bagyo. See? Kasama nila si Lord yan. And itong malakas na bagyo na ito, ano mapapansin natin? A great windstorm arose. Bigla na lamang. Minsan sa buhay natin gano'n, di ba? Bigla ka na lamang nagkaroon ng malaking problema. That is why yung buhay natin ngayon, minsan naranasan natin kung paano iparanas ng Panginoon yung bagyo sa buhay natin.
si Lord ipaparanas niya sa atin yan. At ito yung nakakagulat, hindi po ba? Itong a great trouble nito, a moment of great trouble. Anong sabi? It is sudden. There is suddenness in that great trouble. Biglaan na lamang dumating sa buhay ng mga disipulo na habang tahimik silang naglalagay doon sa ilog na yon o sa karagatan na yon, ay bigla na lamang dumating ang malakas na alon, malakas na bagyo. Naranasan po natin, di po ba? Hindi tayo makatulog. We began to worry. We began to panic. Ganon din ang mga disipulo. Biglaan kasi eh. Imagine, biglang dumating yung malaking problema na yon. Hindi ka ba mabibiglaan? Biglaan, no? So, this great trouble is suddenly. Suddenly, it happens to them. And it is very scary. Nasa karagatan kayo. How do you feel in a boat when there is a strong winds? No? A strong waves. Inaharap mo yan. Di ba nakakatakot po. Sa totoo lang, yung ikaw ay nakasakay sa isang bangka, tapos napakalakas ng alon. Very scary. So, sa buhay po natin ngayon, no? Many things seems to be right today, but suddenly went wrong. Ganyan ang buhay. Ganun ang bahagi ng buhay natin na kung saan ipaparanas sa atin ng Panginoon na mangyari, mararanasan natin. Yan. It is a great trouble. It is sudden. So, merong pangyayari sa buhay natin, mararanasan natin yan. Ano sabi sa John 16:30? Huwag tayong mag-alala. Amen? That is the comforting words of the Lord. I have overcome the world. Napagtagumpayan ko na ang mundo, ang kasalanan, ang kaaway. Ano ibig sabihin ng Panginoon? Because you are with me, you are safe in my hands, even during a great storm in your lives. Naranasan ko rin, sabi naman, I have overcome. Naipagtagumpayan mo ng mga yan. So huwag na kayo mag-alala. Habang binabayo tayo ng masamang bagyo ng malakas na hangin at alon ng buhay, ay maging panatag tayo, maging kalmante tayo, dahil ang ibig sabihin nila, kasama ninyo ako. A great trouble, but be still, I am with you. Kasama niyo naman ako. Ang sabi ng Panginoon, kung kasama natin si Lord, even in that great typhoon, great storm in our life, hindi tayo mangangamba, hindi tayo matatakot. Bakit? Because Jesus is with us. Pero natakot sila. Di ba? Natakot. Ito'y maging lesson sa atin yun. Na even during the storms that is happening in our lives, be not afraid of it. Because the Lord assures us of safety. Tinitiyak mo, you're safe in my hands. Ganun si Lord. You are safe in my hands. Kasama ko kayo. Kahit na sa mga malalaki. Marahil yung iba hindi pa nakadaan. Mga bata pa tayo, yung iba natin, no? Pero marami na sa atin nakaranas na ng mga malalakas na bagyo sa buhay natin. Ito'y ito'y biglaan. Hindi ka nakasadya, hindi mo inaasahan ito, pero dumating sa buhay mo yan. Maging kalmante lang tayo. Be fine. You're safe in my hands. So, letter B, grabe. Hindi lang sa yung mahinang klaseng bagyo. It is so severe.
No? Napakagrabe nito, napakalubha nito. Bakit? Anong sabi sabi? It is severe because the waves beat into the boat so that it was already filling. Alam niyo ba kasunod nun? Kapag kayong bangka butas, papasok ang tubig, malulunod ka. But this time around, napakalakas ng bagyo. At anong nangyari? And the waters is filling the boat. Mapupuno na yung bangka nila ng tubig. Pagka napuno ng tubig ang bangka, lulubog yun. That is sure. Alam niyo ba, bakit? Kasi yung tatay ko, noong 1972, nagkaroon ng bagyo na tawag natin Dading, the Typhoon Dading. And all the places, no, dito ay nagkaroon ng baha. Yung bangka pa lang nila butas. Napuno ng tubig. Yun, lumubog yung bangka. Kasama sila. Buti na lamang magaling. No? Because my father is a military man. Malakas siya. Kahit na merong nakakapit sa kanyang babae, ay kaya pa rin niya. No? Because it is the grace of God, nakaligtas po siya. But now, this time around, napakasibig. Di po ba? Nakakatakot yung nakikita mo, napupuno na yung bangka ng tubig. Hindi ka ba matatakot doon? At dahil sa lakas ng alon at napupuno ng tubig ang bangka. At tinahampas, di ba? The waves, nasabi na, is tossing the boat to and fro. Magkabilaan yan. Hindi ba napakagrabe yung pangyayari yan? Sino pa ba makakaligtas sa ganun? Marami pong nalulunod sa dagat because of the storms. No, meron kasi namamangka. Kasi namamangka sila, nanguhuli ng isda kahit merong malakas na bagyo. Then what happens next? Mababalitaan mo na lang in the news, no? Mga manging isda namatay dahil sa bagyo. Pero sila, no? Itong pangyayari napakagrabe, pero hindi pa naman sila lumulubog. Hindi pa naman sila nalulunod. So, itong mga panahon ito ay, sabi nga, in the great trouble, kahit biglaan ito, napakagrabe, ay, ibig sabihin dito ng Panginoon, huwag tayong matakot. Di ba? Siyempre, mahina pa yung pananampalataya ng mga disipulo niya, ng mga kasamahan niya. Kaya nasabi ng Panginoon, wala ba kayong pananampalataya? Hindi naman ibig sabihin, wala sila. Meron sila. Kaya nga tumawag sila sa Panginoon because they know, no? Si Lord lamang yung makakatulong sa kanila. Sa panahon po ng ganyang bagyo ng buhay natin, alam niyo ba kung sino lalapitan natin? Yung mga disipulo, alam nila, kahit na mahina pa yung pananampalataya, they know to whom they will ask for help. Amen? Kailangan tayo rin naman, pagka dumarating na yung mga bagyo sa buhay natin, kailangan alam mo kung sino yung lalapitan mo. Hindi yung tao. Hindi kung sino pa man. There is a divine person na pwede natin lapitan sa buhay natin. Amen? Salamat. Di po ba? Kung mga tayo ngayon ay binabayo ng mga matitinding pagsubok sa buhay, kung wala kang matatawagan, kumusta ka? Kumusta yung mga tao hindi nila kilala ang Panginoong Yesus? They will get drowned. They will get drowned. They will perish in hell. Sa madaling salita. Diba? Because hindi nila ina-acknowledge, they didn't acknowledge the Savior. So, even how severe is the storm and how strong the waves and powerful is the wind, God is able to calm it. Amen? Sino nga ang makakagawa niyan? Ang Diyos lamang ang makapagpapatigil
makakapagkalmante doon sa malakas na bagyo. Wala nang iba pa. Wala ka nang ibang tatawagan sa buhay na ito, kundi ang Panginoong Diyos lamang. God in the person of Jesus. Amen? Tawagan mo siya. At siya'y nakahanda na He is able to calm the strong winds, the strong typhoon in our lives. Kapatid, gaano man kahirap ngayon ang dinaranas mo na problema, pagsubok, o malakas na bagyo sa buhay ngayon, meron tayong matatawagin. Amen? Na tutulong sa atin at kaya niyang patigilin. No one can, but He is the only one who is able to calm it. Siya lamang ang makapapatahimik ng malakas na bagyo. No other person. No? Huwag nating asahan ang sinumang tao. Huwag nating asahan ang gobyerno. Kundi ang unahin natin tatawagan. No? The first one the first person to whom we shall call is the name of the Lord Jesus. Maasahan siya. Kahit gaano kagrabe, kahit gaano biglaan yung mga bagay na yan, ang Lord, maaasahan natin sa bagay na yan. Ano sabi sa Hebrews 13:8? Si Jesus na nagpatigil ng malakas na bagyo noong panahon noong kapanahonan nila habang sila'y naglalaya. Siya rin Jesus na magliligtas sa atin ngayon sa mga malalakas na bagyo na dumarating sa buhay natin. Gaano ang kagrabe yan, siya lamang ang makapagliligtas sa atin. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Amen? Kung ano nangyari noon, yung mga bagyo ng buhay ngayon na nararanasan natin, siya rin, ang Panginoong Jesus pa rin. Sabi niya, He is the same yesterday. Siya yung kahapon, ngayon, at magpakailanman. Siya rin at wala nang iba ang tutulong sa buhay natin na niraragasan ng malakas na bagyo. Now we know to whom we shall call. Amen? Tinuturuan tayo ng Panginoon. Si Jesus din nagbabago. He is the same. Kaya niyang iligtas ka kahit na sa pinakamalalim na bangin. Kahit sa pinakamalakas na bagyo ng buhay, pinakamagbigat na problema na nararanasan natin ngayon, siya lamang is the same yesterday, today, and forever. Ganon ang Panginoon natin. Ganon siya. Siya yung ating asahan sa mga bagay. In the moment of great trouble, even how sudden or how severe it is, be still and know there is God. God in the person of Jesus. Amen? Ang kanyang butong na anak. All things are possible and will be made right because of the presence of God. Amen? Sa presensya. Yung inawit natin kanina, di ba, napakaganda? Oo, napakagandang maranasan the sweet presence of the Lord. Diba? Napakasarap ng iyong nararamdaman ngayon dahil alam mo, kasama mo yung pinakamakapangyarihan, kasama mo ang Panginoong Jesus sa buhay na ito. Hindi tayo dapat mag-alala sa buhay nito. Diba? The presence of God. Ang presensya niya, huwag mawala sa isipan natin ngayon. Minsan kasi nabibigla tayo. Pero, huwag mawala sa isipan natin na lagi siyang nandyan. I am with you always, even to the ends of this age. So, in point number 2, bukod sa, there is a great trouble in their lives of these disciples. It is also a moment of great doubt. Dumating sa buhay nila na itong kinikilala nilang master or teacher, kasama nila, na naniniwala na siya ay galing sa Diyos.
there comes a time, a moment of great doubt. Nagdududa sila. Matinding pagdududa sa Panginoong Hesukristo. Why? Bakit? Ano ba? Bakit nagdududa sila? Ano yung pinagdududahan nila sa ating Panginoong Hesukristo? 38. But he was in the stern, asleep on a pillow. And they awoke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? Sa panahon na sila'y binabayo ng malakas na bagyo, do you not care, teacher? Pagkakilala nila, teacher, master, a miracle worker, a man sent by God. Yun ang pagkakilala nila sa Panginoon. Teacher, do you not hear that we are perishing? Merong pagdududa. Kapag, sabi, Panginoon, sabi, teacher, hindi ka ba nag-aalala na tayo ay ma-perish na tayo? Tayo ay mamamatay na? O tayo ay malulunod na? Do you not care that we are perishing? Ano yung ibig sabihin mo? There is the greatest storm in their lives was not on the sea. Nakita niyo? But on the hearts of every disciples. Yung malakas, matinding bagyo ay wala doon sa buhay nila, kundi nandun sa puso ng bawat disipulo. Ano meron sila? There's, sabi nito, this is a cry of faith. Ito ay iyak na merong pagkatakot in times of bodily danger, in times of disaster, and in times of sufferings. We cry, do you not care we are perishing? Save us! Ganun na sinasabi nila. Panginoon, hindi ka ba nag-aalala? Wala ka bang malasakit sa amin na kahit kami ay malunod? Iligtas mo kami, Panginoon. Do you not care? Ano yung meron doon? It is letter A, they doubt His concern. Kanilang pinagdududahan ang pagmamalasakit ng Panginoon. Wala. Parang si Lord walang malasakit. Nakita ng napakalakas ng bagyo, napupuno ng tubig ang bangka natin, binabayo yung ating bangka, magkabilaan, parang hindi man sa concern. That is their doubt. Nagkaroon ng great doubt, no? It is, they doubt about His concern. Walang malasakit ang Panginoon. Pinapabayaan lang tayo. Ang sarap ng tulog ng Panginoon. Nandun siya sa hulihan. At ang sarap na meron pa siyang maunang sa kanya-kanyang tinutulugan. Sometimes ganun tayo, di ba? We doubt. A great doubt. Parang si Lord, wala. Nakita na ni Lord yung kahirapan namin. Parang hindi kumikili si Lord. Alam na niyang nagdurusa kami. Alam na napakalaking problema namin. Bakit nananahimik si Lord? The Lord Jesus slumbering. Natutulog ba ang Diyos? Siyempre hindi. Di ba ba? Alam ni Lord yung mga nangyayari sa kanila. Pero gustong iparanas sa kanila ng Panginoon. No? Gustong testingin sila ng Panginoon ng mga panahon. Kumusta yung pananampalataya natin? No? Gusto rin ng Panginoon, kumustahin ang pananampalataya mo? Kumusta ang pananampalataya mo? Tuwing bang may darating na bagyo, ikaw ba'y nag-worry? Ikaw ba'y nagpapanik kapag ang mga problema na yan ay dinadaanan tayo? That is it. There is a great doubt. No? Ngayon, tetestingin tayo ni Lord. Kumusta yung pananampalataya mo? No?
Baka yung pananampalataya natin ay napakaliit lang. Yung pananampalataya natin, gusto ng Panginoon ay lumaki yung pananampalataya natin sa Kanya. Gusto niya magtiwala tayo, asahan natin ang Panginoon sa lahat ng bagay. Yun ang gustong mangyari ng Panginoon. Ayaw niya yung konting problema lang, umiiyak tayo. Konting problema lang ay nagwo-worry, nagpapanik na tayo. Ayaw niya ng gano'n. Konting problema, nagpapanik. Paano pa kung malaking problema? Paano kung malaking problema dumaan sa buhay natin? Di ba? Yung iba, hindi nila makayanan. They take their own lives because of that. Hindi nila kaya. Pag mayroong malaking problema, di ba? Sino ba yung mga nag-commit ng suicide? No? Dating sekretary, si Angelo Reyes. Binaril niya. Dahil hindi niya makayanan yung problema na dumating sa kanya. Lalo na yung mga sangkot sa graft and corruption. Hindi niya makayanan na humarap, no? Ang buhay sa ganong mga pagkakataon. Hindi niya naalala si Jesus. Na sa bawat problema, mayroong solusyon. Sa bawat problema, mayroong kang matawagan ang Panginoong Jesus. Yun ang huwag natin kalimutan sa buhay natin. Na kahit anong tindi ng problema yan sa buhay. No? Do not doubt the Lord. Huwag kang magduda. Kaya ni Lord yan. Kaya dumarating yan para tayo lalo pang maging malakas sa pananampalataya natin. Pinapalakas ni Lord yung pananampalataya. Tetestingin tayo ni Lord kung hanggang saan tayo. Yun ang gusto mangyari ni Lord. Ayaw niya kasi yung ating pananampalataya ay maliit lang. Gusto niya lumaki yung pananampalataya. So, these people, these disciples, magkaroon ng pagdududa. Si Lord walang malasakit. Kahit nakikita niya kami ng ganito, wala man sa tulog lang. Hindi nila alam. Alam ni Lord yung lahat ng nangyayari. Why? He's God. Amen? Si Lord hindi siya natutulog. Alam niya yung nangyayari sa kanila. Na sila inaanod, magkabilaan, na sila ay binabayo ng malakas na. Alam ni Lord yan. Alam niya ngayon sa buhay natin kung meron ka mang napakalaking problema ngayon. He wants you to trust in Him. He wants you to call on Him. He wants you not to doubt Him. Yan ang gusto ng Panginoon. Huwag kang mag-doubt. Ang Panginoon ay nagmamalasakit. Ang Panginoon ay mahal na mahal niya tayo. Hindi niya tayo pababayaan. Isang tawag lang, si Lord, pinatitigil niya. Amen? So do not doubt Him. Isang tawag lang kay Lord, titigil niya. Yun ang gustong ipaalala sa atin ng Panginoon. Magtiwala kayo. Huwag kayong magduda sa akin. Mahal na mahal ko kayo. For God so loved the world. Amen? Mahal na mahal na tayo. Walang mahirap, walang mayaman. Basta nagtitiwala sa Kanya. Even, sabi nga, sinners, God loves them all. Kaya nga binigay niya si Jesus sa atin. No? So Jesus was in the stern, sleeping in a pillow as if He had no concern for them. O nga naman, no? Tulog eh. Ibig sabihin na wala si Lord. Yan, may bagyo na, tulog-tulog pa si Lord. Hindi pa nila tinatawag na Lord, kundi teacher pala. As if He had no concern. So they have seen Jesus' miracles and they don't understand that the storm cannot do any harm to them. Ano ibig sabihin? Nakita na nila yung milagro na ginagawa ng Panginoon. Kung paano pagalingin ng Panginoon yung isang tao na hinaagnas na ang kanyang mga kamay. Kung paano pagalingin ng Panginoon yung mga may paralitiko, may hindi lumalakad. Nakita nila sa kanilang mga dalawang mata. And yet, kulang pa yun. Hindi pa sapat yun. No? Hindi nila nauunawaan na kahit na itong bagyong ito,
kayang patigilin ng Panginoon. Imagine, bodily sickness. Nakita ng dalawang mata nila. Pinagaling ni Lord. Hindi ba kayang pagalingin ni Lord kahit na yung malakas na bagyo patigilin niya? Hindi nila naisip yun. Hindi nila naunawaan. Minsan ganun tayo. Nakikita lang natin, no? Yung mga bagay na yan, pero hindi natin naunawaan na kahit anong hirap, kahit anong bagay na nakikita natin imposible, everything is possible to God. Dapat yun ang makita natin. Kahit na anong hirap, kahit na anong lakas ng bagyong na dumating sa kanila, kailangan hindi tayo magdududa sa Panginoon. Huwag mong pagdudahan ang Panginoon. Okay? So, don't be focused on the circumstances. Saan tayo mag-focus? Focus on the Lord. Si Pedro, nung nakita niya yung minsan, naglalakad na siya papunta kay Lord, nakita niya yung malakas na hangin, then he began to sing. Bakit? Nakita niya kasi bagyo. Nakita niya kasi malakas na hangin. Hindi siya tumingin sa Panginoon. Hindi siya nakafocus sa Panginoon. Na kailangan lagi tayo nakafocus. Yun ang gusto ng Panginoon. Pag tumingin ka sa mga circumstances ng buhay na ito, mga pangyayari sa buhay na ito, then you began to sing. But, ito po, don't focus on the fact. Huwag kang mag-focus doon sa mga bagay na nakikita mo na may katotohanan, parang katotohanan. But, focus on the faith. Ibig sabihin, yung mga fact, yung mga bagay na nakikita mo, but on the faith. Faith in the Lord Jesus alone. Kasi ganun tayo, we walk by sight and not by faith. Isa ganun ang tao. Naglalakad tayo, lumalakad tayo sa buhay na ito sa mga bagay na nakikita natin, hindi sa mga bagay na hindi nakikita. Kapatid, God wants our faith in Him. Gusto niya makita, lumakad tayo na may pananampalataya na sinasabi natin ang lahat ng mga problema. Lord, Ikaw na po ang humawak sa lahat ng aking mga alalahanin sa buhay. 1 Peter 5:7, casting all your care upon Him. Sabihin mo na lahat kay Lord. Bakit? Sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa atin. Meron ba siyang hindi kaya? Sabihin mo sa Kanya, kaya-kaya niya. As according to Peter. Ngayon si Peter na yung nagsasalita. Casting. Ipahayag mo kay Lord. Sabihin mo na lahat kay Lord. Lahat ng mga bagay na yan. Bakit? Kasi gusto lamang niyang marinig yung tinig natin, yung boses natin. Gusto niyang marinig ang pananalita natin. Kasi baka minsan nakakalimutan na natin siyang kausapin, nakakalimutan natin siyang tawagin sa buhay na ito. Lagi na lang, kaya ko to. Ganun tayo, di ba? Kaya ko itong problema ito. Inuuna natin yung maliit lang na bagay na ito. Kapatid, alalahanan natin, hindi po natin kaya yung mabuhay sa mundo ito without the Lord Jesus. Kaya huwag natin siyang pagdudahan. No? And then, did He not, though sleeping, understand their danger and their need? Hindi ba na kahit siya ay natutulog, naunawaan niya ang panganib at ang kanilang mga pangangailangan? Of course, di ba? Jesus did care for us. Kaya nga, ang dami niyang mga pangako sa atin upang sa ganoon ay alam ni Lord yung mga nangyayari sa buhay natin. Kahit sino man sa atin ngayon, maski yung pinakamaliit na bagay sa buhay natin, alam ni Lord. Yung pinakamaliit na bagay. Anong sabi niya?
even the numbers of your hair, alam ng Panginoon. Ilang nahulog ng buhok mo ngayon, alam niyo yan. Nung naligo ka ngayong umaga, alam niya, 100 o 50 na buhok ang nahulog. Walang nakakaligtas. Sabi nga ni Lord, walang pipit o maya na nahulog mula sa langit na hindi ko alam. See? And we are more, sabi nga, we are more worthy. No? Higit tayong mahalaga. We are more valuable than birds of the air. Tayo pa kaya, no? Na nilalang niya ayon sa kanyang larawan at why hindi niya alam ang mga detalye ng buhay na nangyayari sa buhay natin. Alam niya even doon sa pinakamaliit na detalye. Kaya kapatid, siya lamang, no? Only Jesus, no? We can call Him now. Do not doubt Him. Huwag tayo mag-doubt sa Kanya. Sapagkat siya'y nagmamalasakit sa atin. Gusto lang niya marinig tayo. Gusto lang niya lumuhod tayo, manalangin tayo sa Kanya. Yun ang gusto mangyari ng Panginoon. Kausapin natin ang Panginoon. Yun ang gusto niya. As Christ people, we are guilty. Ito na yun. Guilty of overlooking the acquaintance of Jesus. Na-overlook natin yung pagkakilala kung sino siya. Yan ang na-overlook natin. Sino si Jesus? Yun. Minsan na-overlook natin yan. Siya ba ay tao lamang? Siya ba ay propeta lamang? Siya ba ay guru lamang? No! Hindi yun. No? Guilty tayo na yun lang ang paniniwala natin. Napakaliit ni Kristo kung yun lang ang paniniwala natin. And we are guilty of the power. Yan, overlooking the power of Jesus. Na-overlook natin yung kapangyarihan. Anong magagawa ni Jesus sa buhay natin? Na-overlook yung kapangyarihan nila. Hindi natin minsan alam, kaya ni Lord yan. Kaya niya. And, ano pa? We overlook the love of Jesus for our souls. Mahal tayo ng Panginoon. Minsan na-overlook tayo niyan. Yung kaluluwa ng bawat isa sa atin, napakahalaga. Binigyan niya ng example, di po ba? I will leave the 99 and look for that one soul which was lost. Ganun kahalaga. Ganun tayo kahalaga kayo. Iiwan niya yung 99 alang-alang sa atin doon sa isa na nawawala. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Na ibig sabihin, ayaw niyang mawala tayo. Concern siya sa kaluluwa natin. Hindi siya papayag na tayo nanampalataya sa Panginoon ay pupunta na lamang doon sa kapahamakan. Doon sa naglalagam na po. Ayaw niya mangyari yun. Kasi mahal ka niya yun. Gusto ba nating maranasan yung tayo ay pumunta doon sa naglalagablag na apoy which is prepared for the devil and his demons? Yung impyerno para kay Satanas lang yun. Para sa mga kampo niya. It is not made for people. Hindi yung ginawa para sa atin. Yun ang concept. Minsan na-overlook natin. God loves every one of us. He loves the source of man. That's why, anong sabi niya? Umayo kayo. Tulungan ninyo ako. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Tulungan naman ninyo ako. No? Yung naumpisahan ko na gawain, na ipahayag ang mabuting balita, samahan naman ninyo ako. Yan. Ibalita naman ninyo yung mabuting balita na merong magandang plano ang Panginoon para sa bawat isa sa atin. Tulungan ninyo ako. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Sabi nga, go and make disciples, teaching them all that I have. Kapatid, ano bang naririnig natin? Ano
ano mang nasasagap natin, ano mang natutuhan natin sa mga bagay na espiritual, yun ang ituro natin. Yun ang sabihin natin, ang magandang balita sa ibang mga tao na wala pa sa Panginoon. That is it. That is the love of Jesus. Naranasan natin ang love ng Panginoon, ibahagi din naman natin sa iba yung love na yan. Let everyone bring soul to Christ. Let every person, let every believer do the task that God has given him. Gawin natin yung ipinapagawa ni Lord sa atin. Utos ni boss, dapat masunod. Yan sa kumpanya, no? Laging katwiran, utos ni boss. Meron bang sasaway sa boss? Tanungin niyo si Mike. Pag merong sumaway, any instruction, any command which came from above, hindi dapat na pabayaan o hindi dapat na hindi mo susundin. Why? You will be given, sabi niya, a disciplinary action, or you may be terminated in your work. Ganon sa opisina, di ba? Si Lord, nakikiusap nga sa atin. Pakiusap niya sa atin. Minsan hindi tayo sumusunod. Minsan pasaway tayo. Pero napakabait pa rin yun. Di ba? Minsan hindi na natin ginagawa yung dapat natin gawin. Pero ang kanyang biyaya, no? His grace, no? Is endless. Walang katapusan ng biyaya ng Panginoon. No? Naghihintay pa rin siya sa bawat isa sa atin na sumunod sa Kanya. And letter B, they do not only doubt His commitment or His concern, they doubt His commitment. Sila'y nagdududa sa kanyang mga pananagutan. His commitment to them. Alam ka ba si Lord committed para paglingkuran tayo, para tulungan tayo, para talagang iligtas tayo mula doon sa kapamakan? Bakit nakikita natin parang wala nang halaga sa Kanya na merong bagyo, hindi siya pumikilos, hindi kumikibo, natutulog lang. They doubt His commitment. Ang taong ito, walang malasakit sa atin, hindi niya kaya tayong tulungan, no? Alam na lang nangyayari sa atin, hindi pa siya bumangon, hindi pa niya tayo tulungan. He is not committed. They doubt His commitment. Minsan ganun tayo, di ba? Parang wala namang nangyayari. Di ba? Parang si Lord, hindi man tayo pinapansin. Parang yung mga pangako niya, hindi naman totoo. Yung mga nakikita natin. So, they have forgotten what the Lord have said to them. Let us cross over to the other side. Ano yung sabihin ko? Let us cross to the other side. Na ibig sabihin, pag sinabi ni Lord, ay mangyayari at makakarating sila sa kabilang ibayo. Let us cross over to the other side. Ano yung sabihin doon? The Lord is absolutely committed to us. Kung ano ang sinabi niya, committed siya na dadalhin sila sa kabilang ibayo. Kahit na anong hirap, mayroong ang bagyo, harang at lang na dumating doon sa kanilang paglalakbay. The Lord is committed to bring them to the other side. Ganun si Lord sa atin. Kahit anong bagyong naranasan natin, committed siya na dadalhin tayo doon sa pinangako niya sa atin. Amen? Dadalhin niya tayo. Ang gusto lang ng Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya. Amen? The Lord is absolutely committed to us. Then, our last point.
It is a moment of a great revelation. Ito maganda, yung point number 3, ba? Ito yung moment na mahahayag. Ito ay matinding kapahayagan sa kanilang buhay at makikilala na nila na itong kasama nilang si Jesus ay hindi lamang teacher, hindi lamang siya propeta, hindi lamang siya gumagawa ng milagro. Siya ay magpapahayag sa kanila kung sino nga siya, ang Panginoong Jesucristo. Di ba napakaganda noong mga panahon na dumaraan yung mga pagsubok na yan, yung mga dumarating, sabi nga, yung mga pagdududa sa Panginoon, ay ang Panginoon naman ay hindi pa huhuli, magpapahayag siya kung sino nga siya. Ang sinasabi, nung tawagan siya, ang Panginoon ay bumangon. At anong nangyari? Tumigil. Inutusan niya yung hangin. At saka yung malakas na alon na tumigil. At ganun nga nangyari. Verse 39 to 41, the power of God was displayed. A great revelation. Doon nangyari, ipinahayag ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, na meron siyang kapangyarihan kahit na dito sa malakas na hangin at sa malakas na alon, kaya niyang patigilin. It was displayed. Amen? Kapatid, this is the moment, sabi nga, of great revelation. Papakita sa iyo ng Panginoon kung paano gagawin niya sa buhay. He will display His power unto us. Tingnan ninyo hanggang ngayon, hindi kayo nalunod. Why? Because the power of God was displayed in us. Nalagpasan natin yung problema, pagsubok na matinding problema sa buhay. And then, we cry unto the Lord at naranasan natin ngayon ang kapangyarihan ng Diyos. Di ba noong meron tayong malaking problema? Ngayon, anong ginawa ng Panginoon? Nalagpasan na natin, di ba? Although hindi nawawala yung mga problema, nakita natin yung power ng Panginoon. No? The power of God displayed in us. No? That is, sabi nga ay, a great revelation. Makikita mo yung kapangyarihan ng Panginoon. Kumikilos sa buhay natin. O nga, akala natin, hindi tayo makakaahon sa buhay nito. Napakahirap ng buhay. Ang hirap mag-aaral. Wala kang pera, walang pang-tuition. But now, see how God works in our lives. Di ba? Nakapag-aral ka, nakatapos ka, ngayon meron ka magandang trabaho. Is that not the power of God? Di ba? Noong mga panahon na yun, umiiyak tayo. Di pa masahe man, wala. Nagtitiis tayo minsan, maglakad. But now see what the Lord has done for our lives. Di ba? The power of God displayed in us. Di ba? Akala ko nga noon, hanggang high school lang ako. Hindi ako makakapag-aral. No? Kasi yun lang ang kaya ng magulang ko. Yun ang nasa isip ko. Hindi ako kayang pag-aralin ng isang military personnel. Hindi niya kaya ko. Ilan kami? Siyam kami. We are 9 in the family. 9 siblings. Kaya ba kami patapusin ng aming father? No. He cannot. Anong gagawin? You have to work. You have to be a working student in order to finish your college. Ganon. Kailangan no, kumilos ka. Ganon ang buhay natin ngayon. But now, we have seen that the power of God was displayed. No? That is a great revelation for us. Dati sino ka? Ngayon, tinaas ka nila. Di ba? Noong kag-graduate mo lang ng college, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Now, after many years, yan, di ba? Panginoon have promoted you. Di ba? Di ba naman sinabi? The power of God is playing in us. Merong ginagawa si Lord. Then, verse 39 sabi niya, then He arose and rebuked the wind and said to the sea, peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Ano makikita natin dito? That is the power of God. Kahit bagyo, pwedeng utusan niya.
yung problema mo, kayang patigilin ni Lord. Amen? Amen? Kahit anong hirap yan, kahit anong tindi ng problema yan, ang power ng Panginoon. Imagine, sino makakapag-utos sa dagat? Is there anyone who can command the sea to be still? So makikita po dito yung power ng Panginoon sa buhay natin. But He said to them, why are you so fearful? How is it that you have no faith? Ano makikita natin yan? The promise of God was fulfilled. Amen? That is a great revelation. Ano mang pinangako niya, tutuparin niya. Let us go to the other side. Then we can reach the other side. Why? Because anything that is an obstacle to them, the Lord will fulfill His promise. Amen? Pag sinabi niya, pupunta tayo doon, makakarating tayo. Pag sinabi ni Lord, pupunta kayo sa langit, makakarating tayo doon. Why? He will fulfill His promise. Ganun siya. Kahit na anong adlang, ay kaya niyang patigilin yan. Inutos niya doon sa dagat, tumigil ka! Sino ba naman nag-utos sa dagat na tumigil siya? Wala, hindi makakapag-utos, di ba? Sino man sa atin, no one can stop, no? The raging seas. Walang makakapagpigil doon. It is only the Lord. No? Pag sinabi ni Lord, tama na yung problema. No? Makakaawat ka na. Yan. Titigil na yan. Jesus, sabi niya, will give you the solution to every problem. Bibigyan niya ng solusyon. Kaya kapatid, kung ano man ang dinadala mo ngayon, ang tindi ng problema mo, asahan mo si Lord. Yung pangako ni Lord, tutuparan niya yan. Di tulad ng tao. Yung pangako ng tao, napapako. Di ba? Tagal ko nang hinihintay yung nag-promise sa akin ng sapatos. Hanggang ngayon, di pa dumating. No? Meron na ako sa akin. Nasa Ray. Paggaling ko sa abroad, hindi ko makakalimutan. Ano ang size mo? Size 10 ka ako. Inulit-ulit pa. No? Hanggang ngayon po, di ko nakakarinig. Kasi pangako ng tao, di ba? Oh. Ilang beses na siyang pabalik-balik sa abroad. Hanggang ngayon, wala pa rin. So, ibig sabihin ay, hindi natin maasahan yung pangako ng tao. Only Jesus. Amen? Only Jesus can fulfill His promise. Amen? Promise to us. So 35, on the same day, when the evening had come, let us go, ito yung pangako ni Lord. Let us cross over to the other side. Makakarating sila doon. So, and then letter C, the presence of God was experienced. Naranasan nila ang presensya ng Diyos. Na si Jesus, hindi lamang sa tao. Na si Jesus, hindi lamang sa propeta at turo o propeta o gumagawa ng milagro. Jesus was God. Amen? Kasama pala nila the Creator of heaven and earth. Kasama mo. Amen? Kapatid, ngayong oras na ito, sinasabi ng Panginoon, kasama kita. Huwag kang mag-alala. Ang presensya ko ay nasa iyo. Lagi ako nasa tabi mo. I am with you always. Amen? Amen? You know, that is a great revelation. His presence, no, was experienced by His disciples. The presence of God in the person of Jesus. Si Jesus, hindi sa tao. Siya ay Diyos na kaya niya gawin ang lahat ng bagay para sa atin. Walang hindi magagawa. So, ang Panginoon, lahat magagawa yan. Nothing is too difficult for the Lord. Sabi ba kaya doon si Sasala,
my arms o my hand is not too short para hindi ko maabot ang iyong ang panawagin. Hindi maikli ang kamay ng Panginoon. Handa sa bigay. But he was in the stern, sleep on the willow, and they awoke him and they said to him, Teacher, ako na ganito. And they did. The person of Jesus was revealed of who he is. That is a great revelation. Ito yung sinasabi nga natin. That person na kinikilala nilang teacher lamang ay nakilala nila ngayon kung sino siya. The person of Jesus was revealed of who he is. Sino ba si Jesus? What? He is God. He is our Creator. He is our Savior. He is our Redeemer. Lahat na. And the Bible is all about Jesus, the only begotten Son of the Father. Siya lamang. Wala nang iba. Yun, ang anak ng Panginoon. Ipinahayag na niya ngayon tayo na nakakarinig sa Panginoon. Kilala na natin ang Panginoon. Ngayon, kilala mo na si Lord. Dapat pa ba tayo magduda? Siyempre, hindi na. Even, dumating man ngayon yung matinding problema sa buhay natin, let God, sabi nga, have that answer for everyone's problem. Mayroong solusyon si Lord sa bawat problema. Kaya kapatid, huwag ka nang humagulgol. No? Huwag kang magpanik, huwag kang mangamba kapag ka mayroong dumarating na malakas na bagyo sa buhay natin. Kilala mo niya, ipinakilala, the great revelation, who He is. Ipinakilala na dito sa pagkakataon ito. Doon sa maliit na bangkang yun, ipinakilala ni Jesus kung sino siya sa mga apostol. That He is God. Amen? Ngayon, alam na natin. Diba? Ang person ng Panginoon. And they feared exceedingly and said to one another, who can this be? Sino ito na nakapagsasaway ng hangin at ng dagat at sumusunod sa Kanya? Sino ito? Of course, ngayon kilala niyo na siya. Amen? Siya lamang ang makagagawa ng mga bagay na imposible. Everything is possible to Him. Kaya niya. Kapatid, yung bagyo at malakas na hangin, kaya ng Panginoon. Yung matinding suliranin, kaya ng Panginoon. At sa Kanya natin idulog, cast all your cares upon Him, for He cared for you. Siya yung Diyos na nagmamalasakit. Hindi yung tao nagmamalasakit, because man has limitations. But God has no limitations, di ba? Yung tao hanggang sa kaya lang niya. Pero si Lord, kayang-kaya ni Lord na tayo ay tugunin sa lahat ng ating mga pangangailangan. Our conclusion, storms are part of life. Bahagi na ito ng buhay natin. He uses every circumstances to strengthen our faith and to trust Him. Gusto lang mo niya, kapatid, maging malakas yung pananampalataya natin. Yan ang gusto lang, malakas ang pananampalataya natin. And magtiwala tayo sa Kanya. The storms will reveal where our faith lies. It will reveal how we are living. Do we live by faith or by sight? Yun ang i-reveal sa atin ng Panginoon. So, the storms provide God an opportunity to work in our hearts. Let God be given an opportunity in our hearts to work in it. Kukilos sa buhay natin. Only Jesus can calm the storm for us. At ang pinakahuli dito sabi, so be calm during and after the storm. Marami kasi, they calm after the storm. But now, during, be calm. After the storm, be calm.